Sinabi ni Pastor Cesar Balandad, si Pablo daw ay apostol at si Muhammad ay peking sugo. So, hindi po totoo si Pastor Cesar Balandad dahil si Pablo ay imposibleng maging apostol ni Propeta Hesus Kristo dahil kaaway niya ito. Kaaway niya si Pablo dahil inuusig ni Pablo yung mga disipulo ni Jesus. Yung mga nadadatnan niya doon sa mga sinagoga, yung bahay dasalan ng mga apostol ni Hesus Kristo ay pinarurusahan niya. Napatay pa nga niya si Esteban. Kaaway ito ni Jesus. Hindi ito kasama sa binanggit ni Jesus na 12 disipulo niya o 12 alagad niya sa Biblia. Wala doon ang pangalan ni Pablo. Itong si Pablo ay nag-angkin lang ito na ginawa daw apostol ni Hesus Kristo dahil nagpakita daw si Hesus Kristo, nagpakita sa kanya doon sa alapap. Nakita daw niya si Hesus Kristo sa alapap. So, bakit ako maniniwala? Hanggang ngayon, maraming mga Kristiyano na nagsasabing nagpakita sa kanila si Hesus Kristo. So, paniniwalaan ba natin yan? So, ganyan si Pablo, nagpakita daw sa kanya si Hesus Kristo sa alapap at sinabi daw ni Hesus Kristo na apostol siya. Ibig sabihin ay nag-angkin lang ito si Pablo na apostol niya. So, hindi ako maniniwala kay Pablo dahil kaaway ni Jesus ito. Dahil yung mga apostol ni Jesus, tunay na mga apostol ni Jesus, ay inuusig ni Pablo. Gaya ng mga propeta, si Propeta Moises ay imposibleng kukunin niyang kasamahan niya si Paraon na kaaway niya. Ganon din si Propeta Abraham, imposibleng kukunin niyang kasamahan si Nimrod na kaaway niya. Ganon din si Muhammad, imposibleng kukunin niyang sahaban niya si Abu Jahal na kaaway niya. Kaya ganon din ito si Pablo na imposibleng kukunin ni Hesus Kristo na alagad niya itong kaaway niya si Pablo. Kaya nga si Pablo ay nag-angkin lamang ito na apostol kuno ni Jesus dahil nakita daw niya sa alapap. Mayroon mga Kristiyano gaya ni Felix Manalo, nakita daw niya si Hesus Kristo kaya nagtayo ng relihiyon niya. Gaya din ni Ellen G. White, nagpakita daw sa kanya si Hesus Kristo kaya nagtayo din ng relihiyon niya. So, hindi natin mapaniwalaan yan. So, talagang si Pablo siya ang peking sugo at si Muhammad ang tunay na sugo dahil nabanggit dito sa Quran 33:14 at 33:14 na si Hesus Kristo, si Muhammad ay sugo ng Allah, siya ang huling sugo. Samantalang si Pablo ay walang sinabi ni Hesus Kristo na siya ay sugo ko dahil yung 12 disipulo o apostol ni Hesus Kristo ay wala doon ang pangalan ni Pablo. Si Pablo ay nag-angkin lamang ito dahil nakita daw niya si Hesus Kristo sa alapaap. So, yan. So, si Pablo ay hindi totoo. At saka yung mga atake kay Muhammad, maraming nagsasabi na masama daw si Muhammad, ganito si Muhammad, magnanakaw o kaya sinungaling.
mamamatay tao, rapist. Walang katotohanan yan. Kasi isipin mo, itinala sa Google na siya ang pinaka number 1 na greatest man in the world in history. Kung masama siya ay hindi na siya itala na siya ang greatest man in the world. Ibig sabihin siya ang pinakamabuting tao. Lahat ng siya ang pinaka mabait, pinakamatuwid, pinakamatapat. So, number 1 si Muhammad. Number 2 si Isaac Newton, scientist. Number 3 si Jesus of Nazareth. Number 4 si Buddha Siddhartha Gautama. Wala doon ang pangalan ni Pablo. So, paano mo ikukumpara si Pablo na nag-angkin lamang ito na propeta kuno siya ng Diyos o kaya apostol kuno ni Jesus? Dahil nakita daw niya sa alapap. So, hindi ako maniniwala na kukunin ni Yesu Kristo ang isang kaaway niya. So, totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Pastor Cesar Baladad, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Pastor Cesar na kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin dahil natatakot siya sa kaniyang kasalanan.